So, pag musician ba, kailangan nagbabasa ng nota? Para sa akin, hindi naman lahat. Maraming magagaling na musician ang hindi naman nagbabasa ng nota. At hindi dahil nagbabasa ng nota, magaling na kaagad. So, depende sa musikero kung kailangan niyang magbasa o hindi. Pero kung komportable siya na hindi nagbabasa, okay lang siguro. So ito, gumawa ako ng mga listahan ng mga reason kung kailangan mo pa bang nagbabasa ka ng notes bilang musician. O kung wala ka dito sa listahan na to, I think it's okay lang na hindi magbasa ng nota, lalo kung magaling naman ang iyong memory. Okay. Ito yung mga reasons kung bakit kailangan mo mag-aral ng music notation. Again, linaw ko lang na hindi basihan ang pagiging magaling dahil nagbabasa ng nota. Okay? So ito, kailangan mo lang matuto magbasa ng nota pag pasok ka dito sa mga listahan na ginawa ko. Number 1, kung magsa-self-study ka. Malaking bagay kung magsa-self-study ka na dati ka nang marunong magbasa ng nota. Nag-umpisa akong ang pinaka-formal study ko lang na instrument ay yung piano. Yung iba kong instrument, puro na yun self-study. So, hindi ako masyado nahirapan mag-aral ng ibang lessons, methods sa aking ibang instrumento kasi natuto na ako magbasa ng notes nung nag-aaral ako ng piano, plus tinuruan ako ng aking ama na mag-solfeggio. So, napakalaking bagay ng note reading dito sa mga nabanggit ko. So, yun ang number 1 kung ikaw ay mag-self-study. Okay. Number 2, kung mag-aaral ka sa conservatory, hindi ka papasok sa conservatory na wala ka talagang alam. At least, minimum dyan, yung marunong kang magbasa ng notes. Kasi, kung mag-take up ka ng mga lessons, lahat ng lessons sa conservatory, mag-take ka ng voice, ng piano, ng composition, conducting, arranging, lahat yan, involved dyan ang note reading and note writing. So, hindi pwedeng hindi ka marunong magbasa ng nota. Okay. Number 3, kung gusto mong mag-compose, mag-arrange, or mag-conduct, so hindi ka pwede ka naman mag-compose nang kahit hindi ka marunong magsulat ng note. Pero, malaking advantage kung nagsusulat ka ng note, ikaw mismo ang sumusulat ng iyong composition, ikaw mismo ang sumusulat ng iyong arrangement, at kung ituturo mo to sa choir or sa banda, madali kasi meron kang knowledge sa notation. Number 4, yung nga nasabi ko, kung gusto mong magturo ng semi-formal or formal music education, o paano ka makakapagturo kung wala kang knowledge sa notation. Pwede ka naman magturo siguro, yung video lang, pero mas marami ka maituturo pag nagbabasa ka ng notes. Number 5, kung mag-join ka sa mga banda na tumutugtog ng mga arrangement, yung mga piyesa talaga, nagbabasa ng mga parts. Halimbawa, pianista ka o gitarista ka, bibigyan ka na lang ng papel. Mga tugtog na hindi mo pa naririnig. Especially, mga tugtog na may special arrangement. O paano mo yun matutugtog pag hindi ka nagbabasa ng nota? So, usually yan sa mga marching bands, big bands, orchestra, at kahit minsan sa choir. Pag nagbabasa ang choir, bibigyan mo lang ng mga piyesa, ng mga parts nila, mas madali na makuha kaysa yung ituturo mo by
route singing. Okay? Route singing yung itinuturo mo lang yung tono. Pero kung ikaw o yung members ay nagbabasa ng notes, bibigay mo lang yun. Yun ang kahalagahan ng pagmarunong sa nota. Number 6, pag nasama ka sa mga backup bands, yung mga nagba-backup ng mga shows, ng mga artist, usually, nagbibigay sila ng mga arrangement, papel lang. So, doon mo ma-experience yung hindi ka nasisipra o mag-aaral ng kanta, hindi mo pakinggan. Yung mga tutugtugin nyo sa mga backup shows, hindi mo pa narinig, talagang special arrangement yun. So, kailangan doon ang nagbabasa dahil bibigyan ka lang kung ano yung part mo, kung ikaw yung drummer, bass, kung ano man, or sa blowing ka instrument, bibigyan ka lang ng papel. So, importante yung nagbabasa. 7, kung nag-work ka with local bands or foreign musicians or foreign artists, karamihan sa mga foreign artists hasa sa nota, sa notation. Naranasan ko yan noon na mismong sa stage, magsishow na, binigay nilang papel. Doon mismo, wala nang ensayo. Isa pa pala, wala dito sa listahan ko. Ang isa sa advantage, pag marunong kang magbasa ng notes, napapaikli yung pag-iensayo. At kahit walang ensayo, pwede kang tumugtog. Dahil basta may pyesa, may notation, makakatugtog ka. So yun, may experience mo yun pag nakipag-work ka na sa mga bandang kapwa natin Pilipino na nagbabasa. At kahit mga foreign, mas madali kang makaka-adjust sa kanila pag nagbabasa ka ng nota. And again, hindi po basihan, hindi kahinaan sa isang musician pag hindi nagbabasa ng nota. Marami akong nakakasama na nagbabasa ng nota pero medyo mahina sa pakiramdam. So, medyo mahina ang tenga. Medyo mahina sa pakiramdam. Like, tumutugtog, medyo nauhuli, nauna, pero nagbabasa ng nota. So, yung mga nabanggit ko lang po, yun lang naman ang mga reasons kung bakit kailangan matutong magbasa ng nota. And sa huli, kung hindi ka pa nagbabasa ng notes, mas magandang pag-aralan mo yung notation at saka matuto kang magbasa at magsulat ng notes.